Ikaw, Queen, first off, if magsa-snatch game ka, sinong bet mong gayahin? Actually, ang dami ko naiisip talaga. College pa lang, parang mahilig na ako mag-teatro, mahilig na ako manggaya. Kasi alam mo talaga, Darla. Di ba alam mo talaga, Darla? Ikaw na talaga. Ikaw na, Darla. Ako ba? Alam mo, Darla. Ikaw na. Akala ko si Chris Aquino, naging boy abunda. Drag ha! Drag ha! The library is officially open. So, off-ryan na! Welcome back to another episode of Drag Ha, the newest, the freshest, and the gaggiest Drag Race Philippines recap series. I am Migs, the ultimate drag superfan, and joining us today in our 4th episode is an OFW queen, Sydney's favorite showgirl. Please welcome Cassandra the Queen! Yes! Hello! Oh my God, sobrang excited ako. Dahil sobrang favorite ko ang Snatch Game. I think we'll see kung anong mangyayari, kung anong gagawin ng mga queens. And yes, super excited. Thank you for having me. So how are you today naman, Queen? Ano pong mga ganap nyo? Okay naman. Ito, sobrang pagod actually kasi may day job ako tapos meron din akong mga drag gigs every night. So sobrang bawi-bawi lang sa tulog, ganyan. Pero carry naman. Oo, happy naman. Ikaw, kamusta? I'm doing fine din po. And I think let's address the elephant in the room since kaka-crown lang po sa inyo as Sydney's favorite showgirl. Congrats, Queen. Sobrang thank you. Hindi, sobrang unexpected talaga. Kasi 2 years pa lang ako nagda-drag tapos nag-start ako mag-drag talaga dito sa Sydney. So, hindi ko alam kung paano siya ma-explain yung feeling. Even during the event, parang nung tinawag ako as one of the nominees, gulat talaga ako. Hindi ko alam, hindi ko in-expect na kasi parang ang dami, parang mga 100 plus kaming drag queens. Tapos trinim down nila to 5 or 7 nominees. So nung natawag yung pangalan ko, sobrang gulat talaga ako. Let alone nung nanalo pa ako. So yun, as in nung awards night, sobrang nanginginig akong umakyat ng stage kasi hindi ko alam. Tapos sobrang napaiyak pa ako, ganyan. Tapos yun, parang nakaka-validate siya ng ng ginagawa. Kasi again, 2 years pa lang ako nagda-drag. Ang dami ko pang kailangan matutunan. Pero yun, nakaka-validate siya. Ibig sabihin, okay pala yung ginagawa ko. Tama yung ginagawa ko. And I'm on the right path. Yun. Tama. Congrats po, Queen. And speaking of that, I think alam naman natin ang sagot, pero just to give explanation, what is your inspo behind your look po ngayon? Yes. Actually, ito yung look ko. Hindi ko sure kung masyadong obvious, pero siya, isa siya sa mga una kong ginawang outfits. It's tayo ba ako? Ayan. So, it's a Philippine flag inspired outfit. Talaga siya, full gown siya, pero nata-transform ko siya ito parang bodysuit na superhero inspired based on the Philippine flag and syempre Darna, diba? So yun yung inspiration ko for tonight, and of course I have the sun as my crowning glory, and yeah, I have also stars on my face para mapakita lang ang stars ng ating ayun, yun lang naman. How about you? Ikaw, anong inspiration nito? Parang may may pa-necklace ka. Actually, di po to necklace. Like, ang tawag dito? Headband. Headband. Diba? Resourceful. As a resourceful kid, ayan, no? Yes. Tapos, ito yung mic ko. Actually, ang inspo ko yung mic mo. Ayan ang mic, kaya nakaganyan. Hindi ko sure kung napanood mo na ba yung Battle Royale na movie. Parang may mga ganyan sila. Panoorin mo Battle Royale. Sige. May mga ganyan sila. Patayan yun. Perfect. So, perfect. Pero ang inspo ko po for this look is Astro Boy. Since ayun yung ginawa ko for Halloween and very bet ko yung look. And, syempre, di ba, for today's episode, ay Snatch Game. So, need na may reference tayo. And sabi nyo nga po kanina, you're very into Filipino culture and referencing Filipino stuff, ganyan. So, ayun, very perfect siya sa episode natin for this week, which is the Snatch Game. So, I think let's begin na. It's not the dress, it's me. It's a new day in the workroom, and
Captivating Kat apologized to Miss Jade So about last week. Grabe ang kaganapan sa Antak last week. Ano pong say natin dito about sa pag-reconcile nila? Sobrang happy. Twinit ko to actually recently kasi parang going into the second season of Drag Race. Medyo kilala ko na si Kat based sa kanyang reputation sa drag scene sa Philippines. And yun nga, parang napapangunahan siya ng reputation niya na maldita, na masama yung ugali. Pero parang yun yung nag-hold back sa akin to love her going into Drag Race Season 2. Pero so far, may redemption arc siya na parang napapakita niya na sobrang misunderstood niya. And I think yun yung nangyari last episode sa Untalk na parang both sila na misunderstood nila yung sarili nila. Syempre, sobrang high yung emotions. At yun lang yung naiinis ako, walang masyadong nakapag-synthesize kung bakit pa sila natalo. Parang pareho silang may point, pareho silang na-miss nila yung point ng isa't isa. Pero walang masyadong nakapag-synthesize kung ano ba yung nangyari. Kaya natagalan din siguro silang magkaayos. Pero yun, sobrang happy ako na nagkaayos sila at least. True. Kasi I think very sad din na nagkaroon sila ng misunderstanding. I think very like unnecessary nung naging away nila. Mm-hmm. Kasi ayun nga, yung kay Verushka, kasi siya naman talaga ang may problema. Totoo. And speaking of Verushka, ito na nga. Ovi confronted her about how Verushka was not in the place for her to open that up. So, what do we think about this? Like, Ovi can't entering that scene. Oo, feeling ko tama na kinonfront niya yun. Kasi, minsan din, sabi nga ni Bernie sa episode ng Antak na to, na parang feeling niya hindi aware si Verushka sa ginagawa niya. Minsan naman talaga parang honest mistake siya just based on how you were brought up or like kung ano yung personality mo. So feeling ko, kung ganun lang talaga si Verushka, hindi naman natin siya kilala as a person. Pero kung ganun lang talaga siya, na hindi niya talaga consciously na gustong pag-awayin yung mga tao, pero subconsciously, nagagawa niya. So, okay din na kinonfront ni Ovi kasi at least malalaman ni Verushka na ay, ganito pala, masama pala yung ginagawa po. Pero nakakatawa kasi parang tinanong pa ni Verushka, hindi ko sure kung sa part na to or sa end na, ay, ako pala yung nagsisteer ng pot. Tapos parang may sinabi pa siya na parang, kung hindi ako yung mag-steer ng pot, edi sino? So, medyo diba? may ganong dissonance, diba? Pero yun actually yung isa sa mga kinakagusto ko sa season na to. Karamihan sa mga queens talaga, hindi na nag-hold back na parang alam na nila na reality TV yung ginagawa nila. Parang kebs na sa drag, mag-reality TV tayo, mag-drama tayo. Laban natin to, parang ganon. We love that. Pero I think yung ginagawa ni Verushka, parang nako-confuse ako if siya ba talaga yun or like, she's just making a character for good TV. Yun nga. Kasi galing may dissonance talaga. So very confused if yun ba talaga siya as a person or pinapalabas niya lang na ganun siya because of pero the show. Based sa mga chika-chika, di ba? I mean, sa mga chika outside the competition, parang may mga ganong problema talaga siya. So ayun, moving on na. For the minute challenge. Ayan. The queens did the Filipino dance with long, hard bamboo sticks, tinikling. Ikaw ba, Queen, na-experience mo ba mag-dance ng tinikling? Like, as bata ka? Hindi ko pa na-experience mag-dance ng tinikling, pero na-experience ko ng mag-dance with a long and hard stick. Ala! O, diba? As an apam hunter. Tama. Hindi, pero as hindi an pa Aussie talaga. queen. O, diba? As an Aussie queen. Hindi pa. Nag-folk dance ako nung high school, pero hindi tinikling. Feeling ko nakakatakot kasi talaga yung mga malalaki at mahahaba. Diba? Hindi ko sure kung ikaw gustong-gusto mo yung mga ganun, pero ako natatakot ako. Wala ganun. Pero nga, Queen, since you are from Sydney ngayon, ask ko lang, like, gano'n ka na po katagal dyan? Or like, since bata po ba nandyan na kayo? Or like, migrant kayo, gano'n? Yes, actually, I've been here since I was a kid. That's why I don't really speak Tagalog. Charing hindi. Okay. 4 years pa lang ako. 4 years pa lang ako nag-migrate. Gets po. But, ayun, relating to the minute challenge na tinikling and Filipino culture tradition, do you feel connected po pa rin with your Filipino roots? Ganon. Oh, yes, definitely, oo. Feeling ko yun talaga yung isa sa mga pinanghugutan ko ng drag ko is yung Filipino culture. As much as possible talaga gusto kong dalhin yung
alam mo yun, yung humor ng Pinoy, yung kultura ng Pinoy, yung pagiging maganda ng Pinoy, yung pagiging beauty queens ng Pinoy. Yun talaga yung gusto kong dalhin sa drag ko. And yun nga, nung nakita ko nga yung tinikling, sabi ko, kaya pala na magtinikling in drag. Ang hirap. Nakita mo si Bernie, di ba? More full-on gown talaga si Bakla. Pero kaya, di ba? So, yun yung isa sa mga gusto kong gawin very, very soon. Yun, pero may mga performances din ako dati na political drag in terms of like politics in the Philippines, kung ano yung mga nangyayari sa Pilipinas, especially about drug war, drug war. Yung mga killings, yung mga ganun, may mga performances ako about that. Tama, we love that because drag is political, guys. So, of course, if you're a drag queen and you don't consider drag being political, siguro i-rethink natin ang ating mga choices, di ba? True, di ba? So, ayun na nga, going back about sa mini challenge. Matilda once again snatches the mini challenge, making her having 3 mini challenge wins. Like, is this an advantage for Matilda or hindi masyado? Feeling ko hindi masyado kasi so far, isa pa lang yung mini-challenge nila na drag-related, which is yung episode 1, photo shoot. Feeling ko hindi siya masyadong advantage kasi parang hindi pa masyadong napapakita yung kung ano ba yung kaya niyang gawin sa drag. Okay lang, parang good job kasi yun nga, sabi nga ni Captivating Katkat na naka 60 cube na si Bakla. O, diba? So, sana all. So, ayun, speaking of the competition, for this week's Maxi Challenge, we are playing Snatch Game ka na ba? Hey! Ikaw, Queen, first off, if magsa-Snatch Game ka, sinong bet mong gayahin? Actually, ang dami ko naiisip talaga. College pa lang, parang mahilig na ako mag-teatro, mahilig na ako manggaya. Kasi alam mo talaga, Darla. Di ba alam mo talaga, Darla? Ikaw na talaga. Ikaw na, Darla. Ako ba? Darla. Ikaw na. Akala ko si Chris Aquino, naging boy abunda. Diba? Hindi, actually, kasi kung hindi talaga ginawa ni Venus yun yung isa sa mga gusto ko talagang gawin. Tapos gusto ko din gumawa ng Roderick Paulate, pero hindi ko kasi siya kaboses. Hindi ko kasi kapag Roderick Paulate, yung parang effect lang, Mama! Papa! Andito na si Bakla! Pero hindi ko nga siya kaboses, so parang. Tapos, actually, gusto ko din gawin si ang daming choices. Ang dami. Siyempre. Gusto ko din gawin si Mami Junisha talaga. Thank you very much, Manny. Manny, mahal kita, Manny. I love you, Manny. Mag-ingat ka, ha? Huwag mo silang susuntukin, Manny, ng very hard. Thank you very much, Manny. Yun. Tama. So, yun. I think mas deserve mo po na mag-snatch game kaysa kay magmamidi. Wrong. Hindi, pero yun yung mga gusto. Tapos gusto ko din gumawa ng something na abstract. Yung parang ginawa ni Trinity Datak sa All Stars na nag-devil siya. Or yung sa Down Under recently na may nag-Jesus. Yung mga ganun. Gusto kong gumawa ng something na abstract. Actually, same din po. Ang dami. Last na, gusto ko din mag-Imelda Marcos pala. Kasi gusto kong, gusto ko mag-political talaga na snatch game. Yun, ikaw, sinong gusto mong mag-snatch game? I think same din po tayo sa mga abstract na personality. Siguro for me, parang sobrang interesting if may gagawa ng Jose Rizal. So, if ever na ako ang gagawa ng, di ba? Parang ang slay na. Another. Like, ano kayang mga say ni Jose Rizal? And, speaking of it, ayan na nga, nag-snatch game na ang ating mga queens. Okay, for snatch game ka na ba? Let's do a quick Have or wale? First up, Captivating Katkat as Mayor Joy Belmonte. Have or wale? Have. Ang galing. Gustong-gusto ko yung, kahit pumikit ako, kaboses niya si Mayor Joy. Tapos medyo kaitsura niya, nakuha niya yung mga yung pag-embody. Yun niya, parang good example na parang hindi mo talaga kailangan gayahin kung sino talaga yung character mo. Kasi hindi naman natin kilala kung paano gumalaw si Mayor Joy. Ano bang yung ginoke niya? Basta yung sobrang expected na joke. Tapos parang lahat ng mga queens, yung corrupt. Sobrang wale niya, sobrang na niya. So yung ibang mga queens sa likod, parang nag-yehe sila. Para lang panggago lang kay kan. Pero yun, sobrang galing. Sobrang na-enjoy ko yung snatch game. Actually, kinabahan ako na yun kasi knowing Mayor Joy, kasi diba, very competent na siya ngayon. So, nung ginoke ni Katkat yung sa corrupt, medyo na ako kasi akala ko
About saan yun, gano'n. Pero I'm glad. Hindi yun yung lane na kinross niya. Okay, next queen. Ovikant as Zenaida Seva. What do we think of her? Have siya for me. Pero, small cups lang na have. So, hindi masyadong have. I mean, nakuha niya yung essence ni Zenaida Seva. Actually, kung napasearch pa ako, napag-google pa ako, ano itsura ni Zenaida Seva, medyo magkamukha nga sila. Nakakatawa naman siya, pero minsan may mga parang missed opportunity yung mga jokes. Parang hindi niya masyadong nasakyan agad yung mga jokes or yung free will, parang masyadong na-drag out. Feeling ko mas yung timing or mas yung interaction pa niya sa ibang girls. Pero definitely, one of the good Snatch games. Pero overall, I think this is Have. Yes, Have. Ayan. Okay, next up, Miss Arizona Brandy as Adele. Sobrang have. Ito talaga, sobrang have. Sobrang, spoiler alert, I'm Team Arizona. Pero sobrang have talaga dito. Oo, sobrang have. Sobrang na-enjoy ko siya. Another good example na hindi mo kailangang gayahin talaga yung tao. Kasi hindi siya nagtunog British accent. Pero yung mga yung mga small antics niya lang na, hello, yung mga ganon, yung mga recording na mga jokes. Oo, yung mga ganon. Sobrang talaga, sobrang have. Tapos yung eventually nag-let loose na talaga siya na parang, wala na to. Hindi ko na kailangan isipin na si Adele ako. Pero nagstay pa rin siya dun sa character na Adele siya, pero sobrang loose na niya. So, naduraan pa niya si Mama Pao. Yung mga ganun, diba? So, sobrang funny. Parang in-enjoy niya lang talaga ang Snatch Game. And I think yun naman talaga ang point, diba? Para manalo ka sa Snatch Game. Like, enjoyin mo lang yung moment, ganun. And don't think too much about it. So, for me, I think Have din po ang Adele ni Miss Arizona. Okay, next queen, Miss Jade So as Queen Dura. Ikaw ba, Queen? Are you familiar with Queen Dura? Yeah, sobrang feeling ko isa sa mga recent na mga TikTokers na pinalo ko kasi sobrang enjoy ako sa kanya. I love her so much. Diba? Actually, feeling ko hindi lang masyadong nagets, hindi masyadong kilala ng judges kung sino si Queen Dura. Yung mga kumpuruhus, yung mga pero yun lang, yung isa sa mga hindi ko nakuha ay yung harurut o naharurut kita. Oo, di ba sayang, miss opportunity. Yun, pero big have for me. True. For me din, medyo lang pala. Medyo have medyo lang for you. Sa Snatch Game ni Miss Jade. Kasi, ayun nga, ang reference na pwede niyang gamitin. And siguro, ayun nga, as a Queen Dura stan, parang I really expected more from her. And, Diyos ko, siguro, let's talk about Queen Dura's impact sa gay linggo ngayon. Lalo na here in the Philippines. Grabe. Kasi wala atang day na hindi ko sinabi ang kungkuruhus. Di ba? Kahit dito, yung mga bagong dating dito na mga bakla, alam na yung, harurut o naharurut kita. O kumpuruhus. Diba? Ano yung kumpuruhus? Mga kimpam para. Yun yung mga ganong dikabolity sa mga bagay. O yung mga dikabolity. O, di ba tinanong pa siya, ano yung dikabolity? Dapat sinagot niya na lang yun ng parang kung ano-ano lang na parang, yung dikabolity. Mamaya may booking yan si bakla sa mga kait ng dikabolity. Harurut. Naharurut kita. I think what's missing sa performance ni Miss Jade is yung essence talaga ni Queen Dura. I mean, syempre, you can make her as your reference. Pero syempre, di ba, yung essence ni Queen Dura, like, nag-e-enjoy lang talaga siya. Very carefree, kumbaga. So, sayang talaga. Okay, na-change mo yung mind ko. Small cups na lang. Have. Paano po yung small cups na have? Yung have. Ganon. Tama. Next week na, isa pang icon sa social media. Bernie as Madam Inuts. What do we think of her? Ako, parang ba siya, hindi siya small cups na have, parang pawalay na siya. Parang pawalay na. I mean, sobrang feeling ko kasi sobrang dami nag-i-expect na mag-Miss Inuts siya kasi sobrang magkamukha sila. Pero yun nga, feeling ko isang good example din ng nung sinabi mo na ano ba yung essence ni Madam Inuts. Yung essence kasi ni Madam Inuts yung parang hindi mo sure kung kung mumurahin ka ba niya bigla or yun, like nakakatakot ganon.
parang magiging komportable ka sa kanya, pero parang on the other side, medyo mag-aalangan ka din. Parang medyo ganon. Pero yung itsura, as in, kamukha ni Madam Inots. Totoo! Very Madam Inots talaga. Or feeling ko kung nagdala siya ng isang bag ng mga ukay-ukay, tapos may bigla siyang nilabas na na ring light, yung mga ganon. Or hiniram niya yung ring light ni Sasa Girl. So bigla siyang live selling ng mga damit ni Paolo. Yung mga ganon. Sayang talaga, oh my God. So, siya, gitna ng Have tsaka Wale. Okay, ano yun? Halay. It's a halay. Okay. It's a halay. Okay, next queen na po. Miss Didi Marie Holiday as Meryl Streep and Jennifer Coolidge. What do we think of her? Wale talaga. Ako wale talaga. Parang kahit nung Sadly. sinabi, feeling ko hindi niya din masyadong na-gets yung tinutukoy nilang masyadong matalino yung joke. Feeling ko ang mas nakuha niya ay may jokes na pang matalino. Which is hindi ganun eh. Ibig sabihin, yung jokes mo, masyado mong pinag-iisipan, masyado mong in-overthink yung mga jokes mo na to the point na masyado siyang obvious na pinag-isipan mo talaga. Pero so, I think let's clock the tea. Are the jokes too smart? Or are they just not landing? Hindi talaga. May mga jokes kasi na hindi talaga siya too smart, to be honest. Wala talaga. Wale na talaga. Wale talaga. Walang too smart. Wale talaga. Wala too smart. Para kahit ano ka mag-isip, walang joke talaga. Actually, siguro makaka-help din po if like mainstream talaga yung Hollywood star na gagaya niya. Just like yung kay Arizona nga, di ba? Like Adele. As in, ilanan talaga natin si Adele. But I think with Meryl Streep and Jennifer Coolidge, parang hindi naman talaga lahat makakagets na mga reference na gano'n. So, I think yun din yung naging reason kung bakit nawalay si Miss Didi. Okay, so ayun po, wale for Miss Didi. I'm so sorry. Okay, next queen. Ito na. Hannah Beshi as Jessica Soho. What do we think of her? Diyos ko. Small caps na Have. Just because isa din siya sa mga queens na nag-enjoy na lang talaga ng Snatch Game. Actually, kaya niya maging kaboses si Jessica Soho. Pero kasi yung character ng Jessica Soho, ang hirap mong laruin eh. Ang hirap mo siyang laruin. Parang paano mo ba siya papatawanin? Diba? Unless like naging documentary niya yung Snatch Game or parang nag-reference siya ng away nila ni Vice Ganda tapos si Paolo ay isa ding baka. Yung mga ganun. Hindi ko alam, diba? Sayang! Very missed opportunity. Oo. Yung mga ganun. Feeling ko, pero mahirap talaga. Feeling ko mahirap. Totoo. Kasi very well respected po talaga si Miss Jessica Soho. So, mahirap laruin ang kanyang character. Unless mag-caricature ka talaga na Jessica Soho na nagko-cosplay as a drag queen. Parang ganun. Parang mag-ibang route ka ng characterization. Pero I think I would disagree po sa Have kasi as a viewer, hindi ko talaga na-get or na-enjoy ang kanyang Jessica Soho. As in, from the voice pa lang, parang sino ba si Jessica Soho ba talaga? Sabi niya Roderick Paulate daw. Totoo. Pero nung sinabi naman niyang Roderick Paulate, hindi ko din naman narinig na Roderick Paulate. So, sino? Sinong ginagaya mo? Diba? Miss Hannah Beshi. Just go. Ito na. Second to the last queen. Go. Miss Matilda as Sasa Girl. What do we think of her? Very iconic ang Sasa Girl. Sobrang iconic. Feeling ko wale talaga. Sobrang dami niyang na-miss na mga points. Yun yung mga references niya, puro siya bulang. Hindi naman doon nakilala si Sasa Girl. Nakilala si Sasa Girl doon sa mga siya yung mga nagpauna sa sketch tungkol sa school, yung mga ganun, maasim na classmate, yung mga ganun, diba? Pwede siyang nakipagbatuhan sana kay Madam Inots ng pagiging maasim, pagiging kanal, tapos andyan pa katabi pa niya si Queen Dura, nagduraan sana sila, yung mga ganun. Siya yung dito sa si Queen Dura magdudura sa kanya pero siya magpapalabas siya dito ng diba? Tapos yung nakaganon, diba? Yung bakit umiiyak si diba? Iiyak na si kasi mabubutom to. Yung mga ganon, diba?
Alang, galing mo, Queen. Feeling ko mananalo ka talaga sa Snatch Game if ever maging Ru girl ka. Tapos biglang natanggal. Hindi, no, we're not manifesting for that. Yun, feeling ko ang daming missed opportunities nung kay Sasa Girl. Tapos, ang pinakamalaki, binatuhan na kasi siya ni Paolo ng Siya yung nagsabi na, "Hi Manila." Eh di sana parang doon na siya umikot na parang wala siyang nakuha doon sa sa kabilang show. Wala siyang kinita doon sa pagiging drag runner niya doon sa kabilang show. Eh di nga andito yung ibang market niya. Andyan si Madam Inuts, number one pusher niya or number one na consumer niya. Yung mga ganun. Diba? O si Queen Dora, ayan, emerging na drug dealer. Yung mga ganun na mga joke, diba? Yung mga kanalan, feeling ko ang daming missed opportunities. Ayun nga, sayang din kasi feel ko, like sa vibes ni Matilda, medyo hindi for her yung Sasa Girl. Kasi, di ba, like Sasa Girl, very carefree, ganyan, like, hindi iniisip ko ano yung sasabihin. And si Matilda kasi feel ko medyo, siya, conservative, ganun. So, ayun, na-miss niya talaga yung essence ni Sasa Girl. And sobrang sayang. So, I think wala din point for me. Sayang. Yun yung downfall kapag mag-snatch game ka ng sobrang kilalang personality. Tapos yung personality na yun, sobrang laki ng personality din. Like yung sobrang kilala. Pero, on the other hand, parang kung gagawa ka ng ganong personality din, parang ang dali na din ang buhay mo on the other hand. Kasi parang may blueprint ka na paano mo ba sila gagawin? Gagawin mo na lang silang drag, pero may blueprint ka na paano ba sila gumalaw, paano ba sila magsalita. Di ba? Yung mga ganun. Mga kimpang parahas. Mga kimpang parahas. No, mga kimpang parahas. Di ba? Harurot kita. Doon sa far away, doon sa malayo. Doon sa far away. Di ba? Di mo narinig kasi nasa far away. Ayan, speaking of far away, deserve niya ba na dun siya sa far away? Miss Verushka levels as Mami Jonisha. Yes ko. Sobrang wali talaga. Feeling ko kasi masyado siyang nag-focus na Bisaya si Mami Jonisha. At sinabihan na siya ni Mama Pao na wag mo siyang gawing funny just because Bisaya siya. 'Di ba? Ang daming mga pwede mong gawin na I love you, Manny. O alam ninyo, o mga bakla kayo, galit sa inyo si Manny. O di ba? Kaya ngayon senador si Manny. Pagsusuntukin niya kayo mga bakla kayo. Mga ganun. O may rosaryo ako dito, mamigay ako rosaryo sa inyo. Dahil pag pray over ko kayo. Diba? Mga ganun. Ang dami. Or sana nagmelay na lang siya. Kung sobrang confident. Diba? Yung mga naku, Tito Boy. Kasi pumunta kami ng Starbucks, 'di ba, Tito Boy? Tapos pag linya namin, bumili ako, sabi ko, pabili ng chess cake. Ay, Tito Boy! Na-shock talaga ako, Tito Boy. Yung mga, 'di ba? Yung mga ganun, parang kung mababangkuan ka sa pagiging Bisaya mo, gawin mo ng funny. I think sa mga casting director po dyan ng Drag Race Philippines, eto na po, si Miss Cassandra the Queen. Kunin niyo na po siya. Kukunin ko tong video na to, ha. Ito na ipapasa ko sa kanila. Totoo. Itap niyo na po siya. Huwag niyo na po siyang pag-auditionin. Very happy. Very perfect. Thank you. Pero yun, wali si Verushka. Diyos ko. Sayang talaga. Like, very interesting din yun makita from Miss Verushka kasi so far ang pinapakita niya talaga, here's the competition, ay very fake bitch siya, ganyan. So, syempre, like dito sa Snatch Game, opportunity niya na to para maglaro-laro lang talaga, ganon. Para hindi seryosohin ng mga bagay-bagay. So, sayang. Kung naging fan siguro siya, I think maiiba ang opinion ng mga fans about her. Fans, totoo. Diba? Pero, yun pala, tapos na tayo sa lahat ng queens, diba? Yes po. Yung isa sa mga, gusto ko lang to sabihin kasi feeling ko isa sa mga malalaking factors to kung bakit hindi masyadong nag-work yung Snatch Game. Feeling ko kasi nanggaling tayo sa season 1 na okay, sobrang ganda, sobrang nakakatawa. Although may mga lapses sa editing. Tapos, yung isa pa sa napansin ko talaga, hindi masyadong nakakapag-banter si Mama Pao. Actually, more on host siya.
Hindi niya masyadong ginagatungan yung mga jokes ng mga queens. Parang mas nanggagaling pa nga yung panggagatong kay John Santos or kay Kim Molina. Pero again, host naman siya. So, she can do whatever she wants. Like that, si... Okay. So, since tapos na po tayo sa Snatch Game ng mga queens, I think it's time para tayo naman na mag-try. Di ka ba, queen? Snatch game Go, ka na. let's go. Let's do this. It's so fun in the Philippines that when there is a fiesta, Filipinos do blank. Oh, diba? Hindi ko din alam. Oh, diba? Nawala. It's so fun in the Philippines that Filipinos anong question? Oh, diba? Diba? Nakapag may fiesta. Nakapag may fiesta, alam mo na, maraming booking. Di ba yung mga Dikavolity? Yung mga Dikavolity, doon sa far away. Doon sa far away yung mga Dikavolity. Harurot. Naharurot kita. Di ba walang... Miss Jade, take some notes. Wala, ang hirap. Di ba? Hindi ko agad maisip. Mahirap talaga siya. Pero, alam mo talaga, Darla, RuPaul is so old that when he texts his friend, actually, hindi ko masyadong kilala si RuPaul. Darla, i-search mo nga, i-google mo nga si RuPaul. Nakakaloka. Si Pao, kilala ko. Nakakaloka kasi kalaban ko siya dati. Game ka na ba ako? Tapos siya, Itbulaga. Ngayon, Snatch game ka na ba na? Di ba? Kinuha niya na yung job ko. Darla. Susumbong kita kay Kuya Noy. Queen, oh my God, crown her. Drag Race Philippines, crown her. Is ready. I think ikaw po ang savior. I think they're kinda giving season 14 Snatch Game with their performance. Just grabe, no? Hindi, pero ito, hindi pwede. Hindi ikaw ang gumawa ng Snatch Game. Come on, let's do this. Ikaw naman. Ayan, dapat ikaw go, din meron. Queen. Sige. Nabawa ko si RuPaul. Okay. Queen Dora na lang mo? Queen Dora. Queen Dora, go. Okay. RuPaul is so old that when he texts his friends, he messaged them with blank. Queen Dora. Doon ka sa malayo. Yun ang sasabihin ko sa kanya. Wala eh. Doon sa far away. Harurot kita. Harurot ulit kita. Diyos ko, ang hirap nga. Oh my God. Diba, mahirap talaga siya. Mahirap. And if ever na mawali ang kanilang Snatch Game, need nilang bumawi sa runway. So, ayun na. Speaking of, ayan. Category is Ulalam Realness. So, Queen, let's do a toot or boot. Toot is yes, nice siya. Boot is no, haha. Just a fun survey. Ika nga ni Miss Berushka. First off, Miss Jade So, Dinuguan and Puto. Toot or boot? Power toot. Ako power toot, the best. Period. I think for me, toot, it's Puto. Ika nga ni Miss Jade. Yes. Puto. Power top na Puto. True. Okay, next. Miss Bernie in her ihaw-ihaw inspired look. Toot siya for me. Pero I would say crafty. Oh, I think same. Toot din siya. And siguro campy. It's giving campy. Okay, next. Miss Arizona Brandy in her sisig look. Small cups na toot. Kasi small cups na toot. Oo. Wala akong maisip. Wala na. Tama yung sinabi ni Sir John Santos na parang kung isipin mo sisig, hindi ganun yung ma-imagine mo. I think for me, boot. Kasi it's such a miss. Kasi yung sa white nga, like, bakit white ang sisig? Sayang kung black man yan. I think mag-work yun. Ayan, next queen, Miss Didi Marie Holiday in her Mongol look. Toot or boot? To be honest, toot siya for me. Kulang lang ng details, pero maganda. Maganda siya. Maganda yung concept. Maganda yung pagkakagawa. True. I think I have to agree. Toot din siya. And siguro nitpicking na lang din yung mga comments ng judges na need daw mag-add ng more details to it. Pero overall, it works. So, it's a toot for me. Ayan. Miss Ovicon in her tahong look. Super toot. Ito super toot talaga. Ito yung in-expect ko sa runway in terms of like food. Yung ganun. Feeling ko siya yung sila ni Jade, yung naka-understand ng category.
very well. Ayan, totoo. I think same din po, power tooth for Miss Ovi Kant of that look. Next queen, Hannah Beshi in her pastel or steamed rice with shredded meat look. Feeling ko boot siya for me. Parang it's more of suman. Yun ang nagigets ko sa ganon. kanya. Feeling ko Diba? mas suman Sayang. yung So, I think boot din po for me for Miss Hannah Beshi. Okay, next queen, Matilda. In her bangus look, Diyos ko, bangus pa ba yan? Oh my God. Oo nga. Doon sa malayo. Doon sa far away. Doon sa far away. Kasi parang kang disco ball. Parang di nag-think. Parang 2MBM brain. Tapos nakakatawa kasi yung may nilagay lang siya ditong isda. Para masabing pagkain. Tapos sabi niya, siya yung bangus. So parang ano yung Pero may bangus pa. Conjoined twins. Conjoined twins sila. Gets ko naman yung effort. Gets ko naman na may kaliskis siya, gano'n. Pero yun nga, parang, bakit siya may nakasabit na bangus. Pero Golden parang boot. lang siyang umattend ng Renaissance World Tour. True. Okay, ito na. Miss Verushka Levels in her lumpiang Shanghai look. Toot or boot? Boot siya. Boot siya for me in terms of the category. In terms of as a look, maganda siya. Pero in the category, boot siya for me. I think same case then with Miss Matilda na inad niya lang yung lumpiang Shanghai para masabing lumpiang Shanghai yun. Diba? Feeling ko nga, originally, hindi talaga, feeling ko nilusot niya lang yun eh. Parang nilusot niya lang sa explanation na lumpiang Shanghai yung andito sa kanya. Pero, diba? In fact, hindi talaga siya lumpiang Shanghai. Para siyang yung mga Chinese na paputok. Ayun nga sabi ni Miss Jiggly. Ayun. Feeling ko hindi talaga originally na lumpia talaga yun. Parang nilusot niya na lang sa explanation na lumpia. Pero... Okay, and then, last queen, captivating Kat in her beef tapa look. Toot or boot? Small cups na toot. Alam ko ang daming nagkagusto nito. Kahit yung mga judges sobrang gustong-gusto yung look na to. Pero ako hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero toot siya in terms of the category, in terms of the construction. Pero hindi ko masyadong gusto yung may nakalagay dito na tapa something. So, ayun po. That's it for our toot or boot segment. Again, just a fun survey. So, ayun guys, let us know your thoughts in the comments below. Sino ang mga toot or boot nyo? Comment nyo na kayo yan. Ayan, since done na tayo sa Snatch Game and sa Runway, in-announce na ang winner, which is Captivating Kat. Do we agree? Soft yes. Small cups to yes. Again, sorry. Pero hindi ko, kung sa Snatch Game mismo, pagbabasehan, Arizona pa rin ako. Feeling ko nagpatalo lang kay Arizona yung runway niya. Pero close fight. Close fight sila ni Kat. So ayun na. While the Safe Queens untucked in the workroom, the Safe Queens also impersonated some of the queens. Like si Captivating Kat, ganon. Yung in-impersonate nila. Yung airtime nila last week. And si Ovi din. What do we think of this scene? Sobrang nakakatawa. Lalo na nung kinagaya nila yung pag-aaway ni Kat tsaka ni Jade. Specifically na andun din si Jade. Parang game na game din si Jade na na-enact din. So, ibig sabihin, medyo medyo nag-loosen up na yung issue. Hindi na masyadong malaki sa kanila yung issue. Parang mas habay nga yung yung antak nila. Kaya sa performance sila sa Snatch Game. Siguro kung naggayahan na lang sila, I think mag-work yun. Yung Snatch Game. Imagine na Snatch Game na sila lang din naggagayahan. That would be very iconic. And ito na nga, last ganap sa Untucked. Ito, Dee opened up about how she felt laos as she failed to impress the judges on the Snatch Game and shared that trigger warning, she once attempted to end her life. Grabe, ang sad nitong scene na to. What do we think of this po? Nakakasad siya. Siyempre, Dee, parang kahit nung nasa Pilipinas pa ako, kilala ko naman na si Dee. Siyempre, isa siya sa mga pioneers ng club scene in terms of drag sa Pilipinas, di ba? At nakakasad na parang, siyempre, dadating yung mga queens sa ganong point ng life nila. And feeling ko, sobrang vulnerable, lalong-lalo na yung mga drag queens or artists in general na magkaroon ng ganong point sa life nila. True. And I think, especially in our community, in the queer community, if there's one thing that we share in common, parang palagi nating pinipressure yung sarili natin to be the best version of ourselves. To the point na kapag nag-fail tayo or like kapag things don't go sa way natin, di ba? Parang grabe yung impact to us. So I think yun yung na-experience
ni Miss Didi sa nangyari dito sa Snatch Game. And ayun nga, sobrang sad na na-mention niya yung attempt niya to end her life. Parang grabe talaga. Like, as queer people, ang career kasi sa atin very important ganon. So, if mawala ang career, parang end of the world na talaga for us. So, sobrang sad to see that kasi it's a reflection of our reality talaga. So, ayun po, to Miss Didi, sending loves to you. Sana po okay ka na. Oh my God. So, after that, bumalik na sa main stage ang mga queens. And, eto na. In-announce na ang bottom queens. And, for the first time in Drag Race Philippines history, there was a 3-way lip sync between the bottom 3 queens. What do we think of this? The gag. Nakakaloka. The gag of the season. Nakakaloka talaga. Oo. True. Pero sana dalawa yung natanggal. Kemi. Actually. I was actually prepared na dalawa yung matatanggal. I would have been a better TV na may dalawang natanggal, di ba? Pero... About their performance po, sino sa tingin niyo ang mas nag-excel sa kanilang tatlo? I mean, definitely si Matilda. Si Matilda talaga, syempre, bongga kaday, tapos sobrang sayaw, di ba? Sobrang sayaw. True. And ayun na nga, ang eliminated queen natin ay si Miss Verushka Levels. Do we agree with this? Or may mas deserve pa? Or dalawa silang deserve? I say deserve. Or dalawa silang natanggal. Kimi! bigla ako mapapaaway dito, T. Bigla sa pag-uwi ko dyan. Parang siguro. Parang kanina, si Miss Didi, ina-uplift nyo. Tapos ngayon, hindi papauwi nyo. Just ka. Pero, I mean, feeling ko naman deserve. Deserve ni Verushka. Okay, so I think that's it for our episode. Ayan. Ikaw, Queen. Since tapos na tayo sa episode na to, who are you rooting for this season so far? Ay, ito talaga sinabi ko na to kanina sa aking spoiler alert, pero Team Arizona talaga ako. Feeling ko kasi nagre-resonate ako sa personality ni Arizona. Beauty queen siya na kaya mag-comedy. So ganun din ako. Feeling ko ganun din yung brand ng drag ko. I can serve looks, but I could also be a comedian. Period. Okay. So, that's it for our 4th episode recapping Drag Race Philippines. With that, we encourage our audience to support our guest host, Miss Cassandra the Queen. Ayan, Miss Cassandra, where can we find you po? Yes, ayan. So, you can find me on all my social media accounts on sabihin ko Grindr. On Instagram at Cassandra the Queen _ TikTok, Cassandra the Queen _ Pero sa mga Instagram, future shows niya po, dyan sa Sydney, Australia. Yes, invite nyo naman. Sa mga nanonood na mga taga-Sydney dyan, meron akong show. I have a regular show every Saturday at Stonewall Hotel from 10 p.m. Free entry lang siya. So, yun, I'll see you around. Or if you guys want to have a drag queen in one of your events, may it be a birthday, a hen's party, or any corporate functions, just call me and I'll be there. Period. And to our audience dyan, let's not forget to tip our queen. Syempre, di ba? Support our local queens, guys. So, ayan, naka-flash na po sa screen ang QR ni Miss Cassandra. Hey! And we invite our audience to be our guest host for our upcoming episodes. You can register through the link on the description box. And you can also join us every Wednesdays as we host our very own watch party for this brand new season of Drag Race Philippines. Make sure to like and subscribe and follow all our socials to be updated about DragHa. Again, I am Migs, the ultimate drag superfan. And join us next week as we dive headfirst into more glitter, shade, and fierce competition. Draghang salamat and stay gay, mga draggies. Bye! Thank you! Salamat! Dun sa malayo. Dun sa far away.